Balik po tayo sa mga balita kasabay ng pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato, umarangkada na rin. Ngayong araw, ang Grand Oplan Baklas ng Commission on Elections o COMELEC katuwang ang ilang pong mga ahensya ng pamahalaan kung saan marami agad ang nakitaan po ng paglabag. Isang lugar naman ang tinitignan ng komisyon na isailalim sa kanilang kontrol dahil sa halos sunod-sunod na insidente ng karahasan. Jim Tejano sa balita. Isang truck ng mga campaign materials ang nahakot ng Metropolitan Manila Development o MMDA sa ikinasang Oplan Baklas kaninang umaga sa bahagi ng Pretil Herbosa, Tondo, Manila. Kasunod ito sa pagsisimula ng campaign period para sa lokal na posisyon na magtatapos hanggang Mayo 10 ngayong taon, ilang araw bago ang nakatakdang national and local elections sa Mayo 12. Sa kabila nito, ilan sa mga kandidato at partido politikal nakitaan ang paglabag ng COMELEC dahil sa mga illegal posted campaign materials na ikinabit sa mga hindi otorisadong lugar. Babala ng COMELEC, kung sa loob ng 3 araw hindi sila tumugon sa sulat na order to remove, posible itong mauwi sa pagkadiskwalipika. Magiging effective lang ang violation and therefore magkakaroon ng formal na kaso kung 3 araw mula sa pagkasulat sa kanila, pagkatanggap ng sulat, ay hindi sila nagtanggal. Doon papasok ang violation, disqualification o kung hindi naman ay election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Hindi po natin nilalagyan ng footbridge. Nandiyon mismo yan sa enumeration sa amin pong resolution na nilabas. Footbridge, pagkatapos yung mga government properties, hindi po natin basta-basta pinaglalagyan. Yung MMDA properties, kahit nga wala pong walang campaign period o election period, tinatanggal nila. Hindi rin naiwasan ni Garcia na tawaging pasaway o matigas ang ulo ng ilang mga tumatakbong kandidato at partido politikal dahil sa mga paglabag ng mga ito. Huwag niyong iboboto yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod sa patakaran. Alam naman bawal, doon pa rin naglalagay. Sapagkat isa lang ang ibig sabihin, patigasan ng ulo, tinetes yung kapangyarihan ng Commission on Elections at iba pang mga ahensya na ang atin lang pong pakiusap, kahit nasa private property, baka naman pwedeng malimit lang sa 2x3 yung mga ilalagay natin. At huwag kalilimutan, dapat eco-friendly, dapat pro-environment naman. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, sa naging kasunduan ng dalawang ahensya, handa nilang ipagamit ang Communication and Command Center at MMDA Mobile Command Center para sa real-time monitoring ng COMELEC sa araw ng eleksyon. Paalala ng opisyal, kailangang kumuha ng road user permit ang mga magsasagawa ng motorcade sa panahon ng pangangampanya. May itinakdang araw ang MMDA para sa kanilang aktibidad upang hindi maantala ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Naglabas na po tayo ng kautusan na hindi po tayo magbibigay ng permit doon sa mga karsadang nasasakop ng MMDA kung saan tayo may jurisdiction. So weekend lang po and holiday sila pwedeng payagan doon sa mga karsada under our jurisdiction. Iginiit pa ng opisyal ng mga mahuhuling lalabag ay may karampatang kaukulang parusa. Titikitan po natin na ang mga sasakyan na lalahok doon sa mga rallies or motorcades na hindi naman po allowed sa ating pong karsada na under our jurisdiction during weekdays. Samantala, pinag-aaralan na ng Commission on Elections na ilagay sa under COMELEC control ang isang lugar sa bansa dahil sa sunod-sunod na insidente na may kaugnayan sa politika. Bagamat hindi pa tinukoy ni Garcia, mayroon siyang paalala sa publiko. Hindi po kami mag-aatubili na ilagay ang isang lugar under COMELEC control. In fact, mayroon na kami pinag-aaralan at pinag-uusapan na ilalagay natin sa COMELEC control. Ang sinasabi natin, iwasan ang kaguluhan, pananakit, pananakot at lalo na pagpatay. Lalo na kung ang inyong susugatan o ang inyong pong papatayin ay ang COMELEC personnel na nagtatrabaho lamang o ang mga ordinaryong botante natin. Sana po daanin lang natin sa matiwasay na mga pangangampanya. Kayo ang kumontrol sa mga supporters nyo. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.